At kung meron po kayo gustong itanong sa akin or ibahagi sa akin, lalo na kung ito po ay related po dito, maaari po para mas lubusan po natin. Wala po ba? Okay lang, boss. Okay. So, analyze ko lang po muna yung records natin. So, napansin ko po na tayo po ay dito lang po sa Mandaluyong. So, dito po kayo nagpati sa Love Yourself, Anglo. Kamusta naman po yung pag-akit po sa bundok, Anglo? Actually, sobrang taas nga dito, boss. Nakakatuhod ko yan. Tuwid po. Kung kayo mag-alala, nararanasan din po namin yan. At alam po namin yung pakaramdam. Pero mabuti naman po naka-akit po kayo dito sa amin dito sa Anglo at nagkaroon ng pagkakataon para magpa-test. Okay. So, I'd like to double check lang po muna yung records po niyo dito. Okay. Okay. So, first and foremost, bago po ako mag-proceed dito, nais ko pong malaman what made you decide to get yourself tested today? Kagabi kasi, nakipag-orgy ako. Dahil, may trabaho ako, nagsa-sideline ako. Nagsa-silent po kayo. And, pag sumasama ako sa orgy, binibigyan ko ng pera para, pangtustos dun sa anak namin ng misis kasi manganak na siya eh. Marami siya. Oo, ilang buwan na lang palabas na yung anak, wala pa kaming pera pang hospital, pambili ng pambili ng gatas. Kaya nagsa-sideline ako sa mga orgy. Silent po kayo. So, ulitin ko lang po. So, nabanggit po sa akin na may asawa na po kayo, may anak niyo, at kailangan niyo po ng karagdagang pera, kaya kayo po is masayas po. Tama po ba? Okay. So, na-indicate niyo po dito sa ating pong results or sa ating pong form na ito po ay, ito nangyari, itong nakaraan lang po na July. Tama po ba? At ito po ay unprotected, tama po ba? Oo, boss, mas maganda kasi bigayan kapag walang condom eh. Mas maganda bigay ang walang pondo. In a scale of 1 to 10 po, 10 pinakamataas. Sa palagay niyo po sa inyo pong pananaw, gaano po ito ka-risky kung 10 po yung pinakamataas? Para sa akin, 5 pa lang naman. Kasi nag-e-enjoy naman ako. Wala akong pakialam basta mabigyan ko ng magandang pamilya, magandang buhay ang pamilya ko. So nabanggit niyo po sa akin na para po sa inyo ay 5 lang po yung pagiging risky po ng ating pong aktibidad despite na unprotected po ito. Tama po ba? Ngayon, nabanggit niyo po sa akin kanina na meron po kayong binubuhay ngayon na pamilya. I believe naman din po that napanood niyo po yung mga video. Tama po ba? Napanood niyo po ba yung mga video na pinapalabas po kanina sa labas? Oo, hindi ko lang masyado makita. Hindi niyo na masyado makita. Medyo malabo na yung mata ko, tsaka di ko marinig. Okay. So, yung binabanggit po natin ng video sa labas po ay ito po itong patungkol sa HIV. Ang HIV po ay isang klase ng STI o STD po na nakukuha po primarily isa sa mga bagay na napagkukuhanan po ay sa sex, sa blood transfusion po, maaari po itong makuha sa panganganak. Ito po ay mag-isasalin sa apat na paraan, sa apat na bodily fluids po, kasama na po itong dugo, semen, tabod ng babae, at gatas ng ina. Okay? Ngayon po, ang pinagkaiba nga lang po ng HIV sa AIDS po, HIV po ay yung virus, yung AIDS po ay pinaka-later stage po nito that could possibly progressa ng HIV pag ito po ay napabayaan. Ako yun yung sabi din ng counselor ko dati. Napatas nga po kayo dito, nakita ko nga po dito. Nakita ko nga po dito na nagpa-test po kayo ng nakaraan na po dito. At mabuti naman po at kahit pa paano ay meron po kayong basic knowledge na po pagdating sa HIV vaccine. Sakit lang ng tuhod ko pero matatandaan naman ako. Naisin naman po kung gano'n. Ngayon po, babalik na po ako dun sa scenario po natin kanina wherein you mentioned that meron kayong buhay na pamilya at the same time tayo po ay sumasideline. Ngayon po sa palagay po ninyo, if tayo po ay mapunta sa isang sitwasyon na alanganin na maaari po makapagpahina ng inyong katawan o ng inyong system
Sa palagay niyo po, ito po ay maaari po ba makatulong po sa inyong buhay bilang buhay ng pamilya? Malamang sa malamang hindi kasi baka mapabili pa ako ng gamot mahal yung gamot eh, gusto ko nga mabigyan ng magandang buhay ang pamilya ko kaya ako nagtatrabaho ng ganito. Tama nga naman po. So kung ibabalik ko po dun, sabi niyo nga po kayo po ay matandain. So napag-usapan niyo po namin kung dating counselor na tayo po ay familiar na pagdating sa HIV and AIDS. Kung ibabalik ko po yung sinabi niyo po sa akin kanina na para sa inyo po ang aktibidades po ninyo is 5 pa lang po. Kung i-analyze po natin yung mga natutunan niyo po doon sa dati yung counselor, sa palagay niyo po, ito po ba yung masasabi natin 5? Actually mas mataas siya sa tunay na ano lang kasi na nawawala yung takot ko kapag naisip ko yung buhay ng mga anak ko saka yung asawa ko. Maganda nga po yung sinabi niyo na talagang nakikita ko po na talagang mahal na mahal yung mga asawa at anak niyo. Ngayon po, nais ko lang pong malaman. Kung sabi niyo po kanina ay 5 yung risk niya, sabi niyo nga po ngayon is parang medyo mas mataas na siya. Sa palagay niyo po, yung aktibidades na ginagawa po natin ngayon na sideline, hindi natin sinasabi masama po ito. Ano po kaya yung paraan or ano po kaya yung maaaring solusyon natin na sa palagay ninyo ay makakatulong para mabawasan po yung riskiness po nito? Kung ako magkakaroon ng mas maraming trabaho na mas malaki ang sahod, baka yun. O yung trabaho hindi ako mabibigyan, hindi ko kailangan ipagpalit ng katawan ko. Baka yun pa ang pwedeng makapagpalit ng desisyon ko para sa riskiness na yun. Kaso wala yun lang yung nakikita kong trabaho na kaya ko. Meron po ba kayong mga kaibigan or kamag-anak na maaari nyo mapagkuhanan ng inspirasyon, maaari mapagkuhanan nyo ng tulong para makakita kayo ng ibang maaari pang paraan ng trabaho? Actually, nalaman na nga nila yung trabaho ko, pinandidilihan na nga nila ako Hindi naman nila alam para yun sa pamilya ko. Ako nalulungkot po ako para dun sa inyong po mga mag-anak dahil hindi po nila naiintindihan ang inyong kalagayan, ang inyong halaga ng inyong pinaglalaban para sa inyong pamilya. Ngayon po, dahil nga po nandito tayo sa sitwasyon na ito po para sa inyo ang paraan para patustusan yung pangailangan ng pamilya, ano po yung pwede po ninyo gawin para ma-reduce po yung risk po na ito? At sa palagay niyo po ay mas maprotektahan po ang sarili ninyo at hindi lang ang sarili ninyo, kundi ang inyong pamilya na ito. Parang kanina, meron ako narinig dun sa katabi ko dun sa labas. Pinag-uusapan nila yung tungkol sa PrEP Maganda ba yun para sa para mabawasan? Kasi gusto ko talaga maprotektahan yung mga pamilya ko laban sa HIV. Tama naman din po. Bigyan ko na po kayo ng paunahang knowledge pagdating sa PrEP. Ang PrEP po ay isang pin na iniinom ng isang HIV negative na tao para maprotektahan siya against HIV. Ngayon po, pag ito po ay ininom araw-araw, magkakaroon po siya ng mataas na proteksyon laban sa HIV. Pero disclaimer lang po, ito po ay poprotektahan kayo sa HIV, hindi po sa ibang STIs. Sige po, mas gusto ko yun kasi pag alam ng mga kasama ko na nakondom ako, hindi sila natutuwa Baka bumaba pa yung sahod or yung pera na makuha ko, sayang din yun. Isang gatas din yun. Isang gatas din. Tama naman po. Naintindihan ko po na talagang masigasig kayong nagtatrabaho para sa inyong pamilya para mabuhay po sa niniwala ko. Gamit po yung PrEP at sabi nyo nga po, interesado din naman kayo gumamit ng PrEP ay matutusta sa inyo para sa inyong pamilya. Okay? Ngayon po, bago po tayo pumunta sa PrEP, kailangan po natin malaman ang status po ng inyong ng resulta po ng test ninyo. Bibigay ko na po ito sa inyo para at least ito po ay hindi po atin sa malam. Pabanggit lang po ng buong pangalan. Toby Janjalani. Pabanggit lang po ng buong birthday. January 18, 1997. Okay,
So tama po, ito po ang inyong pangalan, ito po ang inyong pong birthday. Ito po ang result po natin. So lumalabas po dito na reactive po tayo for HIV. Sabihin na nakita po ang HIV sa system po natin. So, pala po muna kayong hawakan po ito para makita po ninyo. Ngunit kukunin ko po siya pagkatapos. Boss, paano yung pamilya ko? Ako po muna ito. So, ang unang-unang pumasok po sa inyo ay sa pamilya po nila. Nag-aalala po ba kayo dahil yung pamilya niyo po ay ma-affect na tama po ba? Oo, boss, kasi sila na lang yung meron ako eh. Ginagawa ko nga itong trabaho na to para sa kanila. Naiintindihan ko po na ang inyong pong pamilya ay mahalaga para sa inyo. Ngayon po, nais ko na po malaman bago po namin kayo tulungan ng magpupusan kung ano po ang unang-unang naramdaman ninyo na makita po. Ko yung pamilya ko talaga. Pamilya niyo po. Maigi naman po na masabi niyo po yun sa akin. Ngayon po, huwag po kayo mag-alala dahil hindi naman po ito ang katapusan. Meron po tayong mga paraan na maaari po namin po dito tulungan. Ngunit ang tanong po dito, sabi niyo mga po, handa po kayong gawin ang lahat para po sa inyong pamilya. Tama po ba? Oo, boss. At mahirap ang buhay ngayon. Dami pang korap. Putang inang yan. Ang tanong naman po dito, meron po tayo iba't ibang steps. So, dyan po yung treatment, di ba, na pwede po natin i-take para manatili po tayong malusog. So, at may mga options po tayo para sa inyo. Ang tanong naman po dito ay, nabanggit niyo na po that you have your family na po to support you or to be there for you kasi nga alam ko lumusan niyo po silang mahal. Ngayon ang tanong naman po, handa po ba tayo sa bagong chapter ng buhay ko? Gagawin ko lahat, boss, para lang sa pamilya ko. Maliit pa lang yung mga anak ko. Gusto ko na silang makitang matanda, nagtatrabaho kasama yung mga pamilya at mga anak nila. Gusto kong abutan yung buhay na yun, boss. May naman po naman. So ngayon po, meron po tayong treatment. Yung treatment naman po nito ay iniinom po na isang tao na may HIV para makababa po yung virus sa katawan po. At ito po ay magiging paraan para mamuhay po ang isang tao living with HIV ang normal. Ibig sabihin po nito, hindi po kayo basta-basta kakapinta ng sakit kagaya ng isang tao na nag-progress na HIV dahil nga naagapan at maaari niyo pa rin po makamit yung buhay ng inyong pinasa. May bayad ba ito, boss? Kasi baka makabawas pa ito sa ano ko eh. Sa mga kinikita ko. Ang pinakamaganda po dito, ang treatment po for HIV ay libre. Wala po itong bayad at maaari niyo po itong po yan. Ipoprovide po namin ito para sa inyo. Sige po. Mukhang okay naman since libre ko naman siya makukuha. So, ang tanong na lang po dito ay bukod po sa inyo na nakakaalam ng inyong HIV status, sa palagay niyo po ay meron na po ba kayong support system na maaaring makatulong sa inyo na pwede niyo pagsabihin na sa palagay niyo po ay magiging safe space para sa inyo. Sa ngayon, parang wala pa kasi ayoko mag-alala yung mga yung mga anak ko at asawa. Mahirap na kasi baka lalo nilang hindi ako pagtrabahuhin. Lalong-lalo na ang pagsa-sideline ko hindi nila alam. Maigi naman po na nasabi niyo sa akin na at tanggap naman din po natin na hindi po kayo handa ito sa inyong pamilya. Pero tanggapin naman po namin at maganda na rin naman po kahit paano na nagdesisito kayo mabuhay para sa inyong pamilya at sa baba.
Sa ngayon po, ibibigay ko po muna sa inyo yung inyong pong referral form para madala ko na po kayo doon sa kabila para makonsultahan po tayo ng doktor. Huwag po kayo magdala, wala po tayo mabayaran. Kailangan po lang po maintindihan or malaman, ito po ba ang pangalan na nakalagay sa ating pong ID? Kompleto naman po. Ito, double check lang po ng number. Tama po ba ito? Tama po. Okay. So kukunin ko po yung inyong pong cellphone number para kung kinakailangan po na kayo po ay may kausapin dahil nabanggit nyo nga po sa akin kanina na wala kayong makakausap. No? So maaari nyo po akong kontakin sa ganap na oras mula Lunes hanggang Biyernes. Mula alas 8 hanggang alas 5. Pwede nyo po akong kontakin via Viber or via text para kung may kinakailangan po kayong usapin, ikaw din sa inyong kalagayan ay maaari po. Okay? Boss. So, ito po yung number ko po. Tinext ko po kayo, pa-double check na po kung natanggap niyo na po. Asa ba? Sige po, mamaya po babalikan po natin yan. Okay? Sige, boss. So, yun po. So, dadalhin ko na po kayo doon sa kabila po, no? Ang inabot ko sa kanya ay papel, hindi result, ha? Bawal ibigay yung result. Ayan, so, Okay, tama. Thank you, sir.